Oy, good news, ka-coffee. Natatandaan nyo, mga sinasabi nila na nanaginip daw ng gising ang ating presidente dahil ang bigas daw po ipapalo ng 20 pesos per kilo. Imposible daw yan. Hindi sila nagtitiwala dyan. Ito, medyo napahiya kayo sa statement na yan dahil magkakatotoo na po. Sisimulan po yan dyan sa probinsya po ng Cebu. Ang bigas mabibili na po ng 20 pesos per kilo. Ano yung naging strategy nila? Paano mabebenta ito ng 30 pesos? Meron kasing paraan. Kung gusto mo talaga, meron talagang paraan yan. Tingnan natin, anong ginawa ng Cebu? Bakit pumalo na lang sa 20 pesos per kilo ang bigas na ibibenta nila in the coming days? Alright, sige. Basa-basa mula sa politico.com.ph, Cebu to sell rice at 20 per kilo. O yan ha, malawakan na ito kasi noon pinupuna nila, let's say, isang area lang daw ang nagbebenta na itong 20, no? Hindi malawak. Ito, sinimula na ito sa Cebu. Sana sumunod na rin yung ibang lokal na pamahalaan. Sundin nyo na po itong naging strategy ng Cebu bilang tulong na rin po sa ating mga kababayan na nangangailangan, na kailangan ng affordable na bigas. Sugbo, merkadong barato, SMB. Yan ang mga taga Cebu dyan. Alam nyo yan, ka-coffee. Sugbo, merkadong barato will soon sell 20 pesos per kilo ng NFA rice to indigent residents of Cebu Province and component cities. Ayan ha, sa Cebu Province po yan at yung ilang component cities na nandiyan po geographically sa area na yan. Sa isa pong meeting with Cebu mayors on Wednesday, Governor Gwendolyn Garcia, very din ito proactive din itong si Governor Si Governor Garcia said the provincial government allocated 100 million for the purchase of NFA rice to be divided among the 51 local government units or LGUs. Ano yung naging strategy? Subsidize. I-subsidize yan, ka-coffee, no? Para mapababa yung presyo. One of the ways lang yan, ka-coffee. One of the strategies lang yung pagsasubsidize para umabot sa 20 pesos. Pero kaya naman napoponduhan nga yung ibang mga programa yung iba nga nakakakurap pa, ka-coffee, no? Tawag doon, nakakakupit pa, nakakapitik pa doon sa pondo. Kung hindi lang nanakawin yan, ibigay sa taong bayan yan, tira mo, aabot ng 20 pesos per kilo na lang. Ibig sabihin, may paraan. Yung ibang way dito, pababain yung production cost. Alam nyo naman yan, ka-coffee, no? Bakit bababa yung presyo ng bigas? Pababain yung production cost para mapababa natin yung presyo ng bigas. That's the long-term solution. At ongoing na tayo dyan, yung paggamit natin ng hybrid seeds, imbes na hybrid seeds, no, dahil mas mataas yung produce na makukuha natin dyan. Yan yung mga long-term. Pero other way, kung ibang route naman yung tatahakin mo, i-subsidize ng gobyerno, no? I-prioritize. May ibang mga projects na hindi naman dapat ponduhan, i-divert nyo yung pondo. Not physically i-divert, no? Kasi bawal din sa gobyerno yan, no? Ibig sabihin, paglaanan nyo ng budget, yung isang programa tulad nito, kumbaga, less prioritize yung ibang programa, yung legally, yung pondo na supposedly ilalaan doon, ilipat na lang dito para magkaroon ng subsidiya sa presyo ng bigas. It will be the LGUs who will be tasked to facilitate the selling of rice to their DSWD identified indigent constituents. Siyempre, hindi pa naman lahat. So priority muna, ka-coffee, yung mga kababayan natin na higit na nangangailangan. Dapat naman talaga, ka-coffee. Kasi yung iba nakaka-afford, doon na tayo sa regular, no? Sa normal, kung kaya naman natin mabili. Pero may mga kababayan din talaga tayo na medyo gipit talaga, ibigay natin yung chance sa kanila. No? Yung mga mandurugas dyan, yung mga abusado dyan, huwag na kayo makisingit dito. Baka i-hoard nyo pa yan. May mga negosyante rin dyan para sa indigents lang. Gagamitin ng indigents para magpabili ng napakaraming bigas at ibibenta ito sa mas mahal na presyo. Mga abuso. No? Nandiyan na naman yan, yung mga attackers dyan, yung mga negosyanteng abusado. Garcia said the SMB, which will soon be launched by the Cebu government, provincial government, will be open from Mondays to Fridays. So yun, biruin mo ha, 5 araw pong bukas sa isang linggo. She said the the NFA rice is only limited at 5 kilos per week per identified indigent residents. Tama, kontrolin niyang ka-coffee, pero syempre may mga tiwali pa rin dyan. Yung iba, kawani din, kasabwat din ng gobyerno, makalulusot, no? Pero tama yan, kontrolin natin dahil limitado lang naman talaga yung supply na yan. Yan ha, Lunes hanggang Biyernes, magiging bukas po yan sa mga taga Cebu po muna yan at kanilang component cities para po yan sa mga tinukoy ha. Again, identified, mga natukoy na indigent residents at hanggang 5 kilo po yung mabibili nyo dyan. Ibig sabihin, 100 pesos lang po yan, no? At kung 5 kilo, gano'n ba tatagal yan? Kung 5 kayo sa pamilya, abot na yan ka-coffee ng 5 araw, no? Hindi
balik na lang ulit sa Lunes kung maubos yan dahil yun lang ang provision. Pansamantala, no? Ganyan muna. Hanggang 5 kilo muna kada isang identified indigent family, no? So, control. Magandang ginawa ito ha ni Governor Garcia, no? Sana ganoon din, pamarisan din ito. For sure, maraming nagbabantay ng mga LGU dyan. Gayahin itong strategy na ito. Mag-alat po kayo, maglaan po kayo ng pondo para i-subsidize yung presyo ng bigas. Kasi kung may pera naman yan, hindi naman magtsatsaga pumili yan, bumili ng NFA rice kung mayroong pera. No? So may mga kababayan talaga tayo na nahihirapan, hindi afford. At malaking bagay ito kung 20 pesos lang. Kasi staple ito sa atin, ka-coffee, no? Sinasabi ng iba, magkamote na lang. Iba rin kasi pagbigas, no? Kung ikukumpara mo sa kamote. Magkakaiba kasi tayo ng circumstances, magkakaiba tayo ng sitwasyon. Kaya dapat mapamura natin yung presyo ng bigas kasi against staple nga ito, hindi nga tayo mabubuhay ng walang bigas. Di ba? So, tulungan natin ang ating mga kababayan na gipit at nangangailangan po ng tulong. No? So, congratulations ha. Good job sa probinsya po ng Cebu. Yan, sino mga taga Cebu dyan? Ayan, mabibili nyo lang ka-coffee itong 20 pesos per kilo ng bigas. Batay po yan sa hangarin ni Pangulong Bongbong Marcos na mapababa nga po sa ganyang presyo yung presyo ng bigas. Ayan, nagsisimula na. Sana in the coming months, in the coming weeks, November, December, maagang pamasko yan. Hindi lang sa Kadiwa mabibili, no? At sa iba pang mga stores, mabibili mo na rin yung ganitong mura na bigas. Ayos, gayahin natin itong naging move ng Cebu City, panawagan sa ibang mga LGU. Ayan, itag nyo na yung mga LGU nyo. Kung nasa Facebook kayo, makita nyo yung balitang ito, itag nyo yung mga mayor ninyo na gayahin ito. Itong naging strategy ng Cebu dahil malaking bagay yan sa ating mga kababayan. Hindi na tayo natuto ka-coffee. Kailan ba naging seryoso ang China sa atin sa Pilipinas? Gusto nila mapatibay ang partnership pero nangaharap sila sa West Philippine Sea. Anong klase pagpapatibay yan? Ka-coffee. Kaya nga, wow nga Sir Edwin Perez ang sinasabi nila dyan, no? Huwag daw maniniwala. Dapat may project si Franz Castro. Yan, NPA Rise. Uy, ayos to ha. Romel Dabuit. Uy, medyo nakakapuntos ngayon si Franz Castro ha. Hindi tayo nakakapag-topic pa kay Franz Castro Medyo points ito kay Duterte, no? Dahil nasampahan niya na nga ng kaso si Duterte, no? Albert Del Rosario, Sara Duterte walang say sa West Philippine Sea. Ay, malaking katanungan daw po yan. No rice, life, no meaning, sabi ni Aida de la Fuente. Correct yan, ka-coffee, ha? Sobrang importante sa atin ng bigas. Napakalaking bagay po ng bigas sa atin. Lilet Calipco, Sadigan, happy viewing po sa inyo na sa Facebook, kay George Palalon, kay Cathy Jose, kay Huawei Wei Huha. Baby Eskoy, at Ninang Baby, nakikinig sa atin, Scarlett Tuhan. Happy viewing po sa inyo. Kay Ronald Almazora Marceliana, haba ng apelyido doon, sir. Happy viewing po sa inyo, nakikinig din sa atin dyan sa Facebook. Ka-coffee, baka hindi pa kayo naka-follow ha sa ating Facebook page, i-click lang po yung follow at i-click lang po yung like ko na sa Facebook po kayo. Libre, wala po yung bayad. At kung kayo mapasyal sa YouTube, i-click lang po ang subscribe. Alright, Maria Fe, happy viewing din. Kay Heidi Aruk, shoutout po sa inyo dyan sa Facebook. Alright, ako yung pansamantala muna magpapaalam ka-coffee, no? Ang tagal nating nawala. Ayan, nagbabalik tayo after 7 days at pasensya na ulit kayo ha, medyo mawawala ulit tayo ka-coffee, no? Nandiyan po tayo sa Fukuoka, Japan. Ayan, sino mga taga Fukuoka dyan? Sige, sana magkita tayo dyan ka-coffee. Comment lang dyan o message ko sa messenger, no? Sa ka-coffee o ka-coffee break kung nandiyan dyan kayo sa Fukuoka para makapag-selfie lang tayo. Anyway, sige, shoutout ko rin yung mga nakilala ko, mga ka-coffee natin. Ay, nakakatuwang isipin ha. Nagpunta kasi tayo dyan sa Bukidnon, sa Cotabato City at saka sa Maguindanao del Norte, no? I-shoutout natin si Kuya Ali. Nandiyan po sa BARM. Ayan ha, sa BARM. Happy viewing po sa inyo. Nasa bio, no? BARM Information Office kay Kuya Ali. Happy viewing, sir. Ha? Nakilala natin dyan sa BGC, no? Bangsamoro Government Center. Si Kuya Ali ng Bangsamoro Information Office. Yung pala ibig sabihin, no? Happy viewing po sa inyo, sir. Shoutout po sa inyo. At i-shoutout din natin si Sir Santi, nandiyan naman po sa Maguindanao del Norte, dyan sa supply, may store sila ng mga military supplies dyan po sa Maguindanao. Happy viewing sa inyo, Kuya Santi, no? Sa ating mga ka-coffee. Alright, sige, kita-kits ulit tayo hanggang next week kung magkikita tayo, no? Ingat po kayo, nasa naman po kayo panig ng daigdig. Maging mabuti po tayo sa ating kapwa. Paalam po sa inyo, bye-bye.